Sandali. Ito, pag-usapan natin ang issue ng restitution. Sige nga, partner. Palagi nating naririnig yan kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla at sa pagtatalo nila ni Senator Rodante Marcoleta, parehong batik ang abogado. Kasi, ano bang restitution? Basta alam lang natin, ito'y pagbabalik ng ninakaw na yaman, hindi ba? Kailangan magbalik ka sa gobyerno. Anong kapalit nun? Yun. At sa anong punto dapat maganap ang restitution? Kasi yan ay unang umusbong nung paano ba gawing tanggapin sa Witness Protection Program Yan. ang isang involved sa krimen. Anomalya. Na anomalya. Hindi pa alam kung ang involvement niya ba ay malawak o siya O ba hindi. ay head o siya ba ay, hindi ba? Alamin natin yan. Or maliit lang ang kanyang partisipasyon. Nasa linya natin na isang constitutional expert. Dito tayo matututo mga kapuso. Si Attorney Domingo Cayosa. Suki po ng DCWB. Attorney, magandang umaga. Good morning, magandang umaga po sa ating mga kababayan. Maraming salamat sir sa pagpapaulat ng ganito kaaga na panayam. Pero bigyan nyo kami ng legal opinion, tama ba yon? Patungkol po sa restitution kasi kami nalilito sa bagay na ito. Sino ang dapat magbalik ng yaman? Kailan dapat ito gawin? Sa anong punto ng kaso, attorney? Pag ang tinutukoy natin yung restitution after final judgment, yan ay utos ng korte. Not only magbalik ng ninakaw, for example, kung may nasira ka in a civil case, i-repair mo yon. You bring it back to the original state. Opo. So, yun ang restitution insofar as it is part of a final judgment of a court in a criminal or in an administrative or in a civil case. Iba ho naman yung pinagtatalunan ni Senator Marcoleta at iba pang opisyal ng gobyerno na yung restitution na hinihingi dun sa sino mang gusto mag-apply na state witness. So ito naman yung restitution na o kondisyon na ibalik kung ano man ang ninakaw mo in the case of the Discayas bago ka maging witness. Kasi under the witness protection law ho kasi hindi naman basta na lang maging state witness ka under the protection of government. Kinakailangan, bago yan, pipirma ka ng Memorandum of Agreement na kung saan nakalahad sa batas mismo at sa implementing rules and regulations na anumang mga kondisyon na sa tingin ng gobyerno ay karapat-dapat. At kasama nirin ho dun sa MOA, nakalagay sa batas din yan, to comply with legal obligations and civil payments against him. So, yung pagbabalik ng anumang ninakaw mo, kahit wala pang kaso, hindi ka pa nahatulan, malinaw ho naman yan na legal obligation. Yun ang without a judgment, final judgment in court, di ba? Kung may kinuha ka na hindi sa'yo, it's not only common sense but is a settled principle in law na ibalik mo. That's your legal obligation. Pero, attorney, pero hindi ba masyado pang maaga para ho malaman kasi baka ang i-surrender niya lang ay hindi ho totally lahat ng kanya mga ninakaw. Yung magnitude ho, yung epekto ho nun, ha? Yung para ginawang pang danyos na yung gusto mo. Sa ginawa niyang pagnanakaw, baka hindi lang humasakop, limitado lang makukuha ng gobyerno pag maagaw siyang binigyan ng option ng restitution. Magandang punto yan. Pero pwede ho naman dun sa Memorandum of Agreement, you have to understand, ito ho ay isang kontrata na pipirmahan ng sino mang mapapailalim sa Witness Protection Program. So pwede namang ilagay doon para maging witness ka, pangako mo o you commit, ibalik mo yung ninakaw mo. Sa ngayong panahon na ito ang alam natin o ito ang naibubunyag mo, ito ang documented. So, certain amount, kasi pwede nang i-add lahat yung mga ghost projects at anumang mga anomalya. And ilagay doon at anumang mga iba pa na linakaw mo na makikita in the future. Pwede hong gano'n. Para may open clause, Attorney Cayosa. Oo. Kasi nga, without that, kung walang ganyan, ang isang epekto ng ikaw ay ginawang witness protection program, i-withdraw ka as an accused. Hindi ka na mapoprosecute. So, hindi ka na mahatulan sa criminal case, hindi ka na makukulong.
at pati yung mga forfeiture ng iyong mga assets, halimbawa, hindi na gagawin kasi nga hindi ka nakakasuhan. O yun nga. So, Pero pwede bang practical na nararapat lang na i-cover ito dun sa MOA. Hindi ho naman automatic na entitled ka na dyan dahil gusto mong magsalita. 2 points, attorney. Pwede ba ang restitution o pagbabalik ng ninakaw kapalit ng pagiging state witness? Kasi yun yung punto na pinagtatalunan ni na Senator Marcoleta at ni Ombudsman Remulla. Yung bago ka pa mag-testify, makikipagkasundo ka, mag-state witness ako, pero magbabalik ako ng ninakaw ko. Pangalawa, pwede bang sa gitna ng kaso, halimbawa nakasuhan na, tapos ongoing na ang trial, magkaroon ng restitution in somewhere, anywhere there, parang part ng saan papasok yung pwedeng plea bargaining? Well, yung plea bargaining hindi na mangyayari. Kasi nga, the prosecution itself will i-request sa korte na i-drop ka as an accused. So, hindi ito pleading to a lesser offense. Iba ho, ibang batas yun, ibang rule naman yun. Ito ho kasi, hindi ka kakasuhan. I-withdraw yung kaso sa'yo at ikaw ay magtetestigo dun sa mga kasama mong co-accused. So, yun ho ang ibig sabihin. Pangalawa, hindi ho accurate na sabihin na yung pagsoli ng ninakaw mo, totally or partly, kapalit ng iyong yung protection bilang isang witness and discharge from criminal charges. Opo. Hindi ho yan pinaka-important. Ang pinaka-important na kapalit ito, sabihin mo ang buong katotohanan. Yun, importante yan. At itong pagbabalik, it's just one of the conditions sa MOA, lalong-lalo na nakalagay sa batas to comply with your legal obligations. Pero halimbawa may restitution bago ka maging state witness, kailangan ba pa rin yung requirement na least guilty ka, Attorney Cayosa? Well, ang nakalagay ho sa batas, hindi least guilty. You appear not to be the most guilty. The most guilty, okay. So pwede. po yan sa batas. Wala po yan sa MOA. Nasa batas yan. Okay, yung so requirement din na to comply with your legal obligations nasa batas, pero sinasabi ng batas, ilagay yan sa Memorandum of Agreement, yung kasunduan. Okay. Makakabuti ba sa kaso ng gobyerno ang maagang restitution, Attorney Cayosa? Well, of course. Kasi kung hindi nga, gaya ng nabanggit ko kanina, kung careless ang Department of Justice, sila naman ang nag-grant dito, sila ang naglalagay ng mga kondisyones. Number one, they'll be violating yung provision ng batas na yung MOA, isang required provision yan to comply with your legal obligations. Pangalawa, lalong-lalo na dito sa kababalaghan na ghost projects at massive systemic corruption sa mga infrastructure projects ng gobyerno, di para bang we're throwing good money after bad, kumbaga. Yung bang, kung bayaan natin yan, di walang ma-recover. Kasi sila yung tumanggap ng pera eh. Opo. Diba? So, yun ang napakahalaga ho ito. Kaya nga maganda na sinusuri nila ito. Hindi ho ito yung, ang nangyayari kasi, basta recommend, okay, nag-uunahan lang, hindi ho yun eh. Pagandahan dapat ng offer ng testimony. Pero attorney, ganito lang. Kasi ang tingin naman ng taong bayan, ito ho'y pwedeng pagsimulan ng bagong pamamaraan para makaiwas sila sa mas mabigat na parusa. Kunyari, ako'y magiging witness na lamang. Isoli ko na lang. Pagtuturo ako. Yan, ganyan, diba? Attorney Tapos, Cayosa. pagtuturo ho sila, pero hindi ho kayo sure kung ang itinuro nila ay talagang Guilty. totoong-totoo na siya ho ay ang may kasalanan, di ba? Kasi ang makakapag-decide pa rin ho siguro kung sino ang talagang nagsasabi ng totoo, ang korte, attorney. Well, of course, at the end of the day, it's the court. Kaya lang nga, sa batas kasi, kung halimbawa, kulang-kulang ebidensya, or ang isang requirement for sa witness protection, there is no other direct evidence to prove offense. So, yung kaya nagkakaroon ng duda o kaya paningin ang nakakarami, nakakahalata na sila,
if one or the other power that be o kaya authority, ito na ang witness natin sa simula pa. Hindi na ito kinukumpira dun sa mga testimony ng ibang mga witnesses. Halimbawa, dito naman, marami ng mga kumakanta, kumbaga. So, dapat ang attitude ng gobyerno, pagandahan kayo ng ino-offer na testimony. Kailangan ipakita nyo, kasi isang requirement ng batas din, hindi lang ho yung magsasalita ka, witness protection program. Kinakailangan dyan, nakalagay din sa batas, that the testimony, anuman ang iyong sinasabi, ay can be corroborated, substantially corroborated, and material point. So, hihingan ka ng resibo, kumbaga, hihingan ka ng documentary evidence, at dun ho din sa batas nakalagay na pipirma ka ng affidavit na ididetalye mo lahat ang alam mo tungkol sa krimen na ito. Itong mga diskaya ho kasi, obviously, partial lang yung kanilang sinasabi, hindi nila kinikwento yung iba pang mga siguro kasing lala o mas malalang mga nangyayari nung nakaraang administrasyon. Pangalawa, dun sa pagpapangalan ng mga tao, pinipili lang nila. So, dapat kino-compare ito dun sa sinasabi ni Mendoza, ni Price, at kung sino-sino pa. Kasi marami yan At itignan din, kumpara mo yung ibang mga kawani ng DPWH, lower ranking, na pwede namang nangyari yung lokohan kahit wala sila, they would appear to be less guilty than the Vizcayas and the congressmen and the senators. Kasi ito ko yung pinakamalalaking buhaya Okay. Hindi nangyari yung offense. Dito naman sa baba, mga supporting buhaya lang mga yan. So, kung mas kumpleto, mas detalyado, meron silang ebidensya, may screenshot ng cellphone, may ledger, merong mga at linalahat nila, talagang tell all, kumbaga. Yun ang karapat dapat sana na priority na witness protection program. Okay, Attorney, pwede ba ho na wala ring pinipili kung sakasakaling may mga gusto mabigyan ho ng proteksyon? Witness sila, gusto nilang mabigyan ng proteksyon. Pero baka lang ho may mga pinipili rin ang bibigyan ho ng protection. Pwede bang walang ganon na lahat kung gusto mo mag-witness, kung meron ng bigat ang iyong sasabihin, automatic, walang restitution needed, bigyan kita ng protection dahil maaring meron kang sasabihin na mahalaga. Sandali muna, lahat gusto magsalita, wala nang matirang accused. Hindi, ganon din ang mangyayari. Lahat ay mag-offer ng restitution, lahat kukunin nila ho yan. Yun ang sinasabi ni Atty. Kayo, sa kailangan pagandahan kayo ng offer ng ebidensya at testimonya. Pero hindi pwedeng lahat na gusto mag-testify at may sasabihin ay bibigyan mo ng restitution option. Tama ba yun, Atty. Cayosa? Ilinaw ko, magandang talakaya niya. Ilinaw natin, ang Witness Protection Program, ang maging beneficiaryo niyan, hindi ho karapatan. So, hindi automatic na mag-apply ka, bibigyan ka na. Ini-evaluate ka dapat. So, it's only a privilege. Kasi nga, ang tindi ng kapalit kriminal ka, nagkasala ka, pero hindi ka na nila kakasuhan. Hindi na nila mafo-forfeit ang iyong ari-arian kung kinakailangan magbalik ka o kaya magbayad ka ng danyos o kaya kung ano-ano pa. Diba? Yung court decreed restitution. Kumbaga. So, hindi ho yan automatic. Kasi otherwise, di mag-unahan mga yan. Diba? And we leave it to the DOJ. Sige, pumili tayo dito. Pangalawa, hindi ho kinakailangan lahat sila Ang requirement dyan, kung yung isa, sapat na yon para panagutin at ma-convict yung ibang akusado, isa lang pwede na. Hindi naman lahat na mag-apply pagbibigyan mo. Tama ka, Weng. Kung lahat yan, di mag-uunahan. Magsabi na ng konti, hindi na ibabalik yung ninakaw, tapos wala nang makasuhan, di doble lugi na naman ang taong bayan, di ba? Alright. At Attorney, marami akong gusto pang itanong, pero kakapusin tayo ng oras. Magsi-second time kami, ha? Siguro sa Monday, tatawag ulit kami sa inyo hapon naman. Kasi ang dami kong gusto itanong, lalo na doon sa desisyon ng Sandigan Bayan, doon sa kaso ni dating Senator Enrile. Sir, thank you, ha? Thank you, Attorney, sa oras. Okay, maraming salamat. Magandang umaga po. Good morning, sir. Thank you. Attorney Domingo Cayosa, constitutional law expert, ating po nakausap. Mga kapuso,